Hello everyone, this is me Sharon. Welcome back to my channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong single tulip flower na kasama na yung wrappings and ribbons. And ipapakita ko sa inyo yung costing per each bouquet. So I hope you watch and stay until the end of this video. For the materials, I will be using Lanolin yarn, double pull or double strand para sa tulip, and then 3mm crochet hook. So mag-start ako ng magic ring and then chain 1 to bring up the yarn and then 6 single crochets into the ring. Pwede naman kayong gumamit ng single pull, pero kung gusto nyo ma-achieve yung same size ng ginagawa ko, make sure na yung pinaka-diameter niya is the same as doon sa ipapakita ko sa inyo mamaya after ma-reach ko yung round 4. Once done, I'm going to work in spiral round, so meaning walang slip stitches for every round. Into that first stitch, I will work 2 single crochet. So bali 2 single crochet into each of the 6 single crochets ng round 1. So for beginners, ang ginagawa talaga nating stitches for making tulip is yung single crochets instead of double crochet. Kasi kapag nilagyan mo siya ng filling, medyo makikita yung pinakaloob niya. Kaya puro single crochets ang usually na makikita mong ginagamit for making tulips. So after nyan, for round 3, magkakaroon tayo ng increase pero into every second stitch around. So 1 single crochet dun sa may stitch marker, and then 2 single crochet into the next. Yan ang pinaka-sequence niya. Once we reach the very last stitch, dapat 2 single crochets ang pinaka-last. And dapat yung 1 single crochet and 2 single crochet 6 times nyong gagawin. Ang total ng stitches na kailangan is 18 single crochet. So, ito, malapit na tayo sa pinaka-last stitch. And sa last stitch, ito na yung last increase natin, which is 2 single crochet. So, yung last round ng increase natin is up to round 4. Kasi, medyo makapal tong stitch na to. Unlike dun sa in the fill, hanggang round 5 ang ginawa ko. So, for round 4, ang increase natin is into every third stitch around. So, meaning lumalakad lang yung increase for each round na i-work natin. In this one, hindi ko napapakita yung whole clip, pero dapat into every third stitch, nandoon yung increase. There should be a total of 24 single crochet. The diameter is 1 3/4 inches. Ganito rin yung size na ginawa ko for in the fill, pero hanggang round 5 siya. Ito hanggang round 4 lang. So, for rounds 5 to 15, napakadali lang kasi mag-work tayo ng 1 single crochet into every stitch around. So, yung iba, hindi na nilalagyan ng stitch marker yung pinaka-last stitch na nagawa nila kasi sinusukat na lang nila yung height. So, for me, para makasigurado kung nakompleto ko yung pinaka-last round, yung round 15, nilalagyan ko talaga ng stitch marker dun sa pinaka-starting niya. Kung napapansin nyo rin, hindi ko sinikipan yung butas sa pinaka-ilalim niya kasi ilalagay pa natin yung stick or yung pinaka-stem ng ating tulips. Huwag nyo muna siyang sisikipan at huwag nyo munang i-weave yung ends ng pinaka-magic ring kasi kailangan natin siya for later pag in-attach natin yung stem ng tulip natin. Hindi ko napapakita yung whole video kung paano ko na-finish up to round 15. So, in the next clip, makikita nyo kapag natapos na yung round 15. So, kaya hanggang round 4 lang ito kasi mas makapal yung double pull na Lanolin yarn. Pwede rin naman kayong mag-single pull, kaya lang mas magiging maraming rounds kayong magagawa. So, in this case, dahil makapal siya, round 4. Pero, kahit mas manipis yung in the fill, pag natapos yung parehong flower, pareho lang sila ng size. Kasi, pareho sila ng diameter at pareho sila ng height.
So, ganun yung pwede nyo gawin just in case naubusan kayo ng lanalon or ibang kapal ng yarn para maihabol nyo yung laki ng size just in case na may order sa inyo na ang gusto is iisang size lang ng tulips. Also, kapag kunyari ito mas makapal, ang increase lang niya is up to round 4. Yung in the fill naman is up to round 5. Ito nga pala yung pinaka-height niya. It's 2.5 inches. So, for example, iba-iba yung strands or kapal ng yarn nyo. Pwede nyo lang naman silang sukatan para at least kahit iba-iba sila ng nipis or kapal, pag isang size lang ang gusto mo talaga, yun lang ang kailangan mo kunin na sukat para at least kahit na makapal or manipis yung iba, same size pa rin ng tulip. So, ito, ang ginagamit ko is yung nabili ko sa Japan Surplus kasi wala na siyang kapares. So, ito yung naisipan ko kasi medyo makapal siya. And also, yung ginagamit kong yarns is yung dati kong mga projects na hindi ko nabenta. So, ang ginagawa ko is nire-recycle ko sila. At yung mga excess yarns, yun yung ginagawa kong palaman. So, if ever na gusto nyong wala kayong maaksaya, yun, pwede naman. Pwede nyo ipalaman. Tapos, huwag nyo masyadong pupunuin para maging rounded pa rin siya at hindi makita sa stitches yung mga palaman. Or kahit fiber fill ang gamit nyo. So, ganyan lang siya. I-divide nyo in half para makuha nyo yung gitna. So, bali, tinatahi ko siya. And then, mamaya, yung opposite naman na side. So, yun. Tapos, doon siya tatahiin. So, para mag-form siya na parang tulip. So, ganyan lang kadali. At para maging perfect ang ating tulip, make sure na i-practice nyo muna ng maigi. Para maayos yung pinaka-top part niya at magmukha siya talagang tulip. So, pag medyo stiff ang yarn, nakikita nyo naman medyo pahaba siya. So, pwede nyo pang dagdagan if gusto nyo maging rounded yung pinakababa niya. Pwede mo rin siyang i-shape muna para makuha mo yung shape na gusto mo. Tapos, ang ginagawa ko is tinutusok ko siya ng maraming beses para hindi matatanggal yung pinaka-top part niya. Mainam na ma-secure mo na maayos para hindi siya basta-basta matatanggal. Also, pag ganitong hihilahin mo na siya, make sure na hindi siya madideform and make sure na isusunod mo siya sa stitches para hindi halatang dun mo na itusok yung pinaka-yarn tail niya. So, for making tulips nga pala dito, para makatipid kayo sa green yarn, pwede nyo rin gamitin ang floral tape. So, bumili ako before ng floral tape. And yun ang gagamitin ko para ma-wrap ko yung pinaka-stem niya. So, mag-start ako sa pinaka-baba niya. And then, kailangan lang ma-secure yung pinaka-ilalim ng tulip. So, binabalik-balikan ko siya dun sa tape para hindi makita yung pinaka stem. Tapos, after nyan, dapat balot na balot siya. Tapos, ang next step is gagawa tayo ng pinaka-leaf. Ako, ang gagawin ko is yung 2 leaves para dito sa tulip natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Also, we will need galvanized wire for this. Tapos, yung pangkat natin is yung pliers. So, to start the leaf naman, after natin mag-cut ng about 12 inches na galvanized wire, gagamitin ko naman in the fill 4-ply yarn, emerald green at 3mm crochet hook. Mag-chain ako ng 31. So, ganito kahaba yung tulip na leaf. Pwede rin yung i-adjust kung na iiksian kayo dun sa leaf. Pwede nyo dagdagan. Ang kaibahan lang naman yan is yung 6 stitches or chains na paglalagyan natin ng mga stitches. Like in this case, dun sa pinaka, we're gonna work 1 slip stitch. So, kailangan naka-insert na yung galvanized and then 1 single crochet into each of the next 2 chains. Sa back chain nga pala ako nag-work ng stitches.
Next naman, 1 half double crochet into each of the next 3 chains. So, para maging patulis yung dahon niya. And then, 18 individual double crochets. So, makikita nyo at the end of the video, magkakaroon na lang tayo ng remaining 6 chains. So, doon naman, 1 half double crochet into each of the next 3 chains. And then, 1 single crochet into each of the next 2 chains. So, dun sa pinaka-last stitch, mag-work tayo ng 2 single crochets. So, nakikita nyo, kinakat ko in half yung galvanized. Binibend ko lang pala. Tapos, maglalagay na ako ng 2 single crochet into the very last chain. So, dun naman sa opposite side tayo mag-work. Pero make sure na nasa ilalim yung wire. So, 1 single crochet into each of the next 2 stitches. Tapos, kung ano yung nasa opposite side niya na stitch, ganun din dapat yung stitch niya. So, uulitin lang natin yung ginawa natin nung umpisa. So, once we finish, mag-slip stitch lang tayo dun sa pinaka first stitch kung ayaw niyo dun sa may slip stitch. Basta as long as ma-close natin yung stitch dito. And then, chain 1 para ma-secure yung pinaka last stitch. Tapos, mag-iiwan tayo na medyo mahabang tail para i-wrap natin yung galvanized wire gamit yung yarn. Hindi naman kailangang maayos yung pagkaka-wrap for as long as medyo secure naman siya kasi babalutan pa natin siya ng floral tape later. So, 2 leaves ang ilalagay ko for each bouquet. So, depende sa gusto nyo or depende sa gusto ng yung buyer nyo kung gusto niya na isang tulip lang or syempre, depende rin yung price kung isang leaf lang kasama ng isang tulip. Pero mamaya ipapakita ko yung costing for each bouquet para may idea kayo, lalo na sa mga beginners kung paano kayo mag-start ng business. Medyo late na nga to kasi ilang days na lang Valentine's. After matapos, i-wrap natin ng floral wire. I-wrap natin ng floral tape. Yun, medyo matagal lang. Pinabilis ko lang sa video kung paano siya i-wrap. Pero actually, medyo matagal siya. Kasi kailangan maayos or secured yung pagkaka-wrap niya. As long as natakpan na yung pinaka-brown niya, hindi nakita yung skin nung stick natin, okay na. So, papakita ko naman kung paano i-wrap. Bumili ako ng plastic packaging online, 50 pieces for each. Ito yung may color. Ito naman yung transparent. Pero same size lang sila, small size. Magkakasya lang isang flower. And then ito, 50 yards per roll. Nabili ko sa isa pang shop kasi naubusan ng ribbon yung pinabilhan ko ng plastic packaging. Binili ko lahat ng available nilang colors para may variations. And then 50 yards for each roll. Makakatipid ka na kung bibili ka ng bulk orders, lalo na kapag plano mong gumawa ng maraming mga ganito. So, kuha tayo ng isang plastic packaging. Tapos, ilagay na natin yung flower na nagawa natin. And then, simple lang yung
packaging nito, lalagyan na lang natin ng ribbon. Kung nag-cut ako ng about 14 inches of ribbon. So, kasama sa costing niya, kailangan dun sa 50 yards, i-measure mo yung 14 inches para malaman mo kung magkano yung per 14 inches na ribbon. Ganon din sa plastic packaging. Also, it takes practice sa pag-ribbon. So, may alam akong isang klase pero hindi siya pwede sa ganitong bouquet. So, kailangan yung ribbon niya is yung maganda ang dati. Ito pinapakita ko sa inyo kung paano ako mag-tie ng ribbon para nasa harap siya at yung buntot niya is parehong nakaharap. Kasi yung iba kasi paleng, 'di ba? Yung pinaka tali niya, ika-cut natin yung dulo. So makikita nyo later on kung paano ko siya ika-cut. So, syempre bilang seller ng ganitong mga handmaids, ang iba sa atin talagang gustong maipakilala yung mga product natin. And kung gusto nyo, hindi kayo makalimutan ng buyer nyo, pwede rin kayong magpagawa or gumawa ng logo using Canva. So, ako gumawa ako ng sarili kong logo using Canva. Medyo simple lang naman siya and then nagpagawa ako ng sticker. Online ko din to napagawa kasi nag-send lang ako ng photo ng logong nagawa ko. And then, nung nasend ko via email, doon nila nakuha and then pinrint nila sa printer nila para maging sticker. Nasa piso lang for each sticker. Kaya mura yung costing nitong bouquet na to. Nung inad-add ko na sila, ang lumalabas na costing ko for each bouquet is only 25 to let's say 30 pesos na kasi hindi pa kasama yung galvanized wire and then yung floral tape. Kung napapansin nyo, medyo rounded yung kulay pink na tulip kasi mas manipis yung ginamit kong yarn which is Indufil kesa dun sa pinakita ko sa inyo na Lanalon double pull. If you really want to sell handmaids, mas maganda may computation para alam nyo kung hanggang ano yung limit nyo for selling these handmade. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung costing ng mga materials na nagamit ko and since meron akong mga recycled na nagamit so nakamenos ako ng konti at ang total niya is nasa almost 15 pesos per bouquet. So, pag chinek nyo online makikita nyo na ang price range niya is around 70 pesos to 120. So ganun kalaki yung pwede nyong kitain for each bouquet. So importante ma-compute nyo yung mga materials kung magkano yung nagastos nyo para next time alam nyo kung magkano nyo malalagyan ng price. And also yung labor dapat kasama doon. Anyway, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye!